My heart beats in Iloilo City. Iloilo City embraces you. Wow, di ba? So mararamdaman mo yung warm welcome ni Iloilo sa pamamagitan ng kailang slogan. Iloilo City embraces you. My heart beats in Iloilo City. Na ang galing lang dito sa Pilipinas, talagang yung mga matanong ko lang mga gala, yan palang mga slogan na ginagawa bawat syudad, bawat lugar. Ano yun? Sinong may gawa nun? Manghuhula? Mga manghuhula ba? Kasi nalalaman talaga ng alam nila yung talagang mararamdaman ng mga tao. For example, sa Davao City, hindi na lang galing sa akin kasi taga Davao ako, diba? So, ang Davao City kasi ang slogan is, welcome to Davao City, life is here. Parang ganon. So, yun ang sabi ng mga kakilala ko, mga dayo sa lugar na nakapunta sa Davao. Na yun nga, parang feel talaga nila ng lugar, no? Na parang bilong sila, parang ando na, makikita nila yung kanilang sarili na pwedeng tumira sila sa lugar dahil nga malinis, murang mga bilihin, tapos safe, tapos maganda, no? Ang syudad. Kumbaga para siya, livable city siya. Tapos naman sa Cebu, pagka baba mo ng diba, aeroplano, diba, mayroon silang slogan na parang, ay, hindi ko alam, ano ba slogan ng Cebu? Ano bang nickname? Tingnan natin ang Cebu City, ha. Okay, napakabagal ng ating internet connection. Sinubukan ko na, ayan, ito na, nakalaga sa pala. Okay, basahin na natin, open na rin Ayun, nicknames ng Cebu City. Queen City of the South, oldest city in the Philippines, first capital of the Philippines, and creative capital of the Philippines. So, yun. Marami sila na isa, dalawa, tatlo. Apat yung kanilang nicknames. So, sa Davao City naman is life is here, durian capital of the Philippines, chocolate capitals of the Philippines, tapos Duterte country, no? So, parang apat yung naging nickname ng Davao City. Tapos, King City of the South. So, 5 pala. Pero yung Duterte country, hindi talaga yun siya, hindi siya official. Gawa na yun ng mga namin, no? Ng mga diehard supporter or mga, tagapag-suporta ng mga Duterte. Tapos, si naman, Iloilo City is, siya, no? The first Queen City of the South or the oldest, hindi siya, basta the first Queen City of the South. Pero parang hindi na yata siya official. Yan ba yung tawag sa nickname niya sa Iloilo? Tapos City of Love. So indeed, City of Love. Kasi pagkapunta mo talaga sa Iloilo City, talagang mafe-feel mo yung mabait ang mga tao, makipag-usap, talagang ginaguide ka nila sa tamang puntahan mo, which is common naman sa mga Pilipino yan, no? Talaga, pero ayan, mararamdam mo talaga rin sa Iloilo na yan nga, ituturo ka sa mga taxi driver, sa mga jeepney driver, sa mga nakasalubong sa daan, mga bystander. Kahit yung nagbibisikleta kagabi, pinara ko talaga kung safe ba yung lugar dito, lalakadin. Sabi niya, safe naman, maganda naman ang lugar dyan. Naunahan, marami kang makikita din mga tindahan, mga Jollibee, mga shops, no? Basta wag lang magsusuot-suot sa mga madidilim na lugar. Lalo't dayo lang ako, no, bago sa lugar. Di ba kabisado ang pasikot-sikot. So, yun, Queen City of the South, no, first ever or the oldest, yun ba tawag doon? Tapos City of Love. Tapos yun, Where Your Heart Beats or My Heart Beats in Iloilo City, which is totoo yun, no? Parang nahulaan nila. Yan ang nararamdaman ko pagpunta ko dito. Wow, galing parang, alam mo yun, di ba hindi underrated ang Iloilo City, ha. Enough lang yung kanyang ratings talaga na maganda. Talagang kilala siya sa pagiging progresibong lugar, malinis. Basta maganda siya, no? Tapos the moment na makakapunta ka na dito, despite sa iyong expectation, despite sa iyong mga idea, no, na nakukuha mo about sa city, sa mga bali-balita, pagdating mo dito, masusurprise ka pa rin. Like masasabi parang, wow, grabe, ang ganda, no? Kumbaga parang beyond pa rin, no, sa mga naririnig mong balita, sa mga vlog na kung gaano kaganda ang Iloilo City. Pagdating mo dito, mas maganda pa pala talaga siya sa personal. Yun. So, yun lang. Bali, pasukin na natin Iloilo Esplanade. Tapos meron to dito yung I Love Iloilo. Hindi ko na alam kung saan nakikita.
Merry Christmas, Action Radio. Meron silang ano dito, mga... ito na ba yung tinawag na Dinagyang Festival? Ito na ba yung sineselebrate? Ba't parang Santo Niño din ang dating, ano? O, Santo Niño din sa kanila, oh. Pero iba yung Santo Niño sa Cebu, no? Yung kanyang kapa, talagang nakapalibot sa kanya, sa Santo Niño. So, kung ito na mga Santo Niño na to, para ito yung meron kami nung araw, nung bata pa ako. Nung hindi pa erehis ang nanay, no? Erehis. Galing. So ano ba ang festival sa Iloilo? I mean Dinagyang, ano ibig sabihin ng Dinagyang? Tingnan nga natin. May mga namamasyal o maglalakad-lakad sila dito. Okay, yun na yun. Dinagyang Festival is a religious and cultural festival in Iloilo City, Philippines, holds annually on the 4th Sunday of January or right after the Sinulog in Cebu, and the Ati-Atihan Festival in Kalibo, Aklan. So, Dinagyang Festival. As one of the largest festivals in the Philippines. As one of the largest. So, hindi na sila yung largest pala, no? So, merong Sinulog Festival, Panagbenga Festival, Mascara Festival, Ati-Atihan Festival, tapos yung sa no? Anong ulit yun? Gigantes Festival, Moriones Festival sa Mindoro. Tapos sa Davao naman ay Sinulog. Ay, sorry. Kadayawan. Tapos Kaliagan, Kalilanga. Basta marami festival sa mga largest festival. So isa sila, no? One of the largest. Ibig sabihin, hindi lang sila nag-iisang largest festival sa Pilipinas, kundi isa sila sa mga largest festival. Ano yun? Okay. Tapos, ano pa ba? It draws over 1 million domestic and international visitors. Sila ma'am. Hello ma'am, magandang hapon. Taga saan ko kayo? Manila. So, kumusta? First day. So, appear, isa tayo. So, anong impression sa Iloilo? Okay naman po. Very hospitable. Diba? Very hospitable ang mga tao, no? Tapos may nakalagay, my heart beats in Iloilo. Legit. Confirmed, no? Galing, no? Next yung puntahan, saan? After Iloilo? Ay, hindi ko daw. Itry nyo rin magbatulod. Tapos. Oo. Tapat lang, lang daw, parang 45 minutes. O sige, enjoy nyo ang Iloilo. Feel at home. So, yun, no? Dinagyang Festival. So, ano siya? Religious and cultural festival. One of the largest festivals in the Philippines. O, basahin na lang natin yung Wikipedia ni Iloilo, ha. So, para andito na rin na tayo. Okay. Lungsod ng Iloilo is a first-class highly urbanized city in the Western Visayas region of the Philippines, located on the southeastern coast of the island of Panay. It is the capital city of the province of Iloilo, where it is geographically situated and grouped under the Philippine Statistics Authority, but remains politically independent in terms of government and administration. In addition, it is the center of the Iloilo-Guimaras metropolitan area, as well as the regional center and prime city of the Western Visayas region. According to 2020 census, Iloilo City has a population of 457,626 people. For the metropolitan area, the total population is 1,007,945 people. Diba? So madami na din yun. Talagang next big thing talaga din si Iloilo. Actually, isa na sila, no? One of the biggest thing in the Philippines. Si Iloilo. So, ito yung kanilang nickname, no? Oh! Queen City of the South? Magulo to, ha? Ano ba talaga? Cebu City o Iloilo City? Okay, nicknames. Most loyal and noble city. Diba? At dahil nga sa ang iyong abang lingkod na si Gala, bobo din naman talaga sa Englishan. Kaya, sinearch ko kung ano ibig sabihin ng noble, no? Pagkakano kasi yung noble family, di ba? Yung sa China nung araw, tsaka sa Korea na parang antasan ba, no? By category, no? Pang imperial family or royal family, tapos noble family, tapos yun mga alipin na, mga workers.
So, ngayon, hindi lang noble family, no, nadadagdagan yun aking vocabulary. So, meron din palang tinatawag na noble city. So, Iloilo City. So, search ko ano ibig sabihin ng noble. Noble is marangal. Yan din. Naol. Sana all. Marangal, no? Marangal in Tagalog, distinguished, honest, exalted. Chivalrous, manly, noble. Maharlika, nobiliary. Grand, majestic, noble, royal, aristocratic. Basta mataas, tall, high, elevated, eminent, high in rank, noble. Wow, galing. The best naman talaga eh. Totoo naman talaga din to. Mararamdaman mo talaga na moment na mag-arrive ka sa Iloilo City. At lalo na kung iikutin mo talaga yung buong syudad. So ano pa? Dakila, great. Ayun na. Mahal, beloved, costly, dear, dearly prized, noble, napakarikit. Beauteous, both beauteous, noble, gorgeous, magnificent, napakaganda, heavenly, noble, magnificent, stunning, sublime, matayog, lofty, high, exalted, high in rank, noble, sublime. Noun, taong maharlika, noble, nobleman, mataas na tao, noble, somebody, no? So, ibig sabihin, noble city, mataas na syudad, no? Kagalang-galang, kapitag-pitagan, mamamayan. Ay, sa ganun, no? Noble city. Iloilo City is a noble city. Okay, balik tayo doon. So, yun, no? Yung number 1 talagang nicknames nila. Most loyal and noble city. Number 1. So, ibig sabihin, mas ano sa kanila, no? Mas, tawag nito, mas valuable, no? Pinaka number 1 valued sa kanila ang slogan or nicknames nila as the most noble city and the loyal city. Tapos pangalawa is Queen City of the South. Tapos pangatlo naman ay City of Love and others. Tinatatlong others nila. Okay? Ito, basahin na natin. Okay, most loyal and noble city. Spanish, La muy leal, el noble ciudad. The royal title acquired on March 1, 1898 after being given by Queen Regent Maria Cristina of Spain. This is an inscription in the city's coat of arms from the royal decree of 1896 in recognition of the people's loyalty to the Spanish crown. A replica of the Spanish crown architectural structure can be seen in the present Arevalo district of the city. Replica, no? So, saan kaya yun makita yung Arevalos na yun? Queen City of the South. Okay, number 2 na nickname. La Reina Ciudad del Sur. Initially, the Queen City in the South, an honor it earned after being Queen Regent Maria Cristina's favorite city in the capital's south. At the turn of the 20th century, the title evolved to what is now known as the Queen City of the South, after the city became second to the country's primate city of Manila in terms of economic importance. Following the city's economic downfall in the mid-1900s, as a result of World War II destruction, Cebu City also adopted the title. Yun. City officials, however, disagree with Cebu's claim because the title is historically significant to Iloilo alone and not for which city is the next country's second largest economic center. Okay. So, pag sinabi pa lang Queen City of the South, ano ba ibig sabihin nun? Search natin. So, ito na, no? Sinearch natin. Queen City, meaning North American. Noun, the preeminent city of a region. It was the undisputed Queen City of the entire eastern shore of Maryland. Why do they call it as Queen City? Charlotte has been known as the Queen City for more than 250 years. It was also the first major U.S. city to adopt the moniker. Charlotte and Mecklenburg County are named after Queen Charlotte. Okay. What places are called Queen City? Okay, Bangor, Maine, Buffalo, New York, Charlotte, North Carolina. Okay. So why is Cebu called Queen City of the South? Cebu City is also popularly referred to as Queen City of the South. Okay, Wikipedia pa ba natin? Pero Cebu City na yan, no? So which is Queen of Cities? The devastation of earthquake. Ayun lang, no?
Ano ba ibig sabihin? Parang walang naiintindihan doon mga hagala. Sorry. Kayo na nga lang bahala dyan ano sa akin. Mag-explain or kayo na bahala makipagbalitaktakan sa comment section. Basta wag lang mag-away ha. Oh. So ang nabasa ko dito na naiintindihan ko, si Iloilo City is progressive city siya. Economically, no? Kaya siya tinawag na Queen City of the South. Tapos ginawad siya ng Queen of Spain. Tapos ngayon nung mid 1900s parang nagkaroon ng downfall ang economy ni Iloilo City. Kaya ang naging kaya kinuha ba o napunta, inilipat sa Cebu City ang title na Queen City. Ngayon ang tanong ko diyan, bakit pa kailangan Bakit pa kailangan na kunin or ilipat sa Cebu City ang Queen City? Hindi ba pwedeng Queen City of the East and the West and the Central Visayas, parang ganun, para tatlo sila or dalawa, di ba? Anyway, di ko alam kung ano nga ba ang significant or ang pagiging city. I mean, ano nga ba ang importance, no? Kahalagahan sa pangalan ng Queen City. Bakit kailangan ilipat or bakit kailangan kunin ng Cebu ang titulo ng Queen City? Hindi pwedeng dalawa sila. Queen City the first and Queen City the second. Okay, what is the Queen City of the Philippines? So yun, Cebu City. The capital of the province is a city under the direct jurisdiction of the Philippine Central Government, which is nicknamed the Queen City of the South Philippines. Yun. What city is Queen Elizabeth in? Pag isi-search mo sa Wikipedia yung Queen City of the South, Cebu yung lalabas. Pero pag titingnan mo naman sa Iloilo City, kay Queen nung Queen sa Queen ng Spain, Iloilo City. Ano ba talaga medyo magulo nga talaga So kung sino may gawa niyan, kaya yung parang nagiging source of conflict ni Cebu City in the ng mga Ilonggo tsaka ng mga Cebuano. So kung sino may gawa nitong So si Queen Elizabeth, dapat ginawa niyang Queen City the first and Queen City the second is si Cebu City, pero sa bagay bahala na sila diyan, tayo na ako na Davao Pilipino na lang, wag na lang Davao bilang Pilipino, so wala akong issue diyan, wala problema sa akin yan kung sino ang Queen City of the South. Basta all I can say is kung ano man yung mga nakikita ko sa lugar, maganda si Cebu, maganda rin si Iloilo City. So kung may conflict si Cebu City and Iloilo City, so wala na magagawa doon, so bahala na sila. I don't know kung anong conflict nila, cultural differences, language barrier, rivalry sa pangalan, kung sino mas sikat, mas magaling sa lugar. I don't know kung anong mga nila, mga conflicts and differences. Basta ulitin ko, ako as a Filipino, paras maganda ang Cebu and Iloilo. Different, magkaiba nga lang sila ng ma-offer. So si Cebu City is mga dagat, maganda ang dagat ng Cebu. Hindi sa Cebu City sa mismo, kundi sa kanyang mga neighboring mga municipalities in the cities, maganda ang kanyang Tapos, yun, maganda rin ang kanyang yung kanyang lugar sa city. So, same with Iloilo, Hindi mo rin sabihin na hindi mo na kailangan si Iloilo kasi maganda rin si Cebu. Kasi maganda si Cebu, Na hindi ka na maganda kay Iloilo. Kumbaga, unique, pareha sila lang unique ang beauty, magkaiba ang itsura, may offer, Same with Davao, CDO, Iloilo, Cebu, Manila, Angeles, Baguio, Cotabato, Marawi, Zamboanga, di ko pa napuntahan. Pagadian, watch out sa inyo dyan. Habang pupuntahan ko rin yung lugar ninyo. Maganda rin yan So yun, tuloy natin itong basahin, Most loyal and noble city. Yun, the royal, blah blah. So Queen City of the South. Initially the Queen City in the South, an honor it earned after being Queen Regent Maria Cristina favorite city in the capital South. At the turn of the 20th century, the title evolved to what is now known as Queen City of the South. After the city became second to the country's primate city of Manila in terms of economic importance. Okay, so yun. Ibig sabihin pala, mas nauna talaga sumikat, yumabong, lumago ang Iloilo City, kumpara kay Cebu City. Parang kailan lang ba si Cebu City talaga nag-surhay, nag-skyrocket yung kanyang economy, business. Yung tinatawag niyo si boom, di ba? Si boom. Kailan ho ba yun mga hagalang mga Cebuano?
Yan ba ay 90s, 80s, 70s, 60s, no? So, hindi ko alam yun. Paki-comment. Kung meron kayong ano dyan, may share. So, highly appreciated po yan, no? Comment nyo po sa comment box. Tapos, saan pa ba? At the turn, okay? Importance. Following the city's economic downfall in the mid-1900s as a result of World War II destruction, Cebu City also adopted the title. Okay, adopted the title. City officials, however, disagree, blah, blah, blah. Okay, okay. City official, basahin natin. However, disagree the Cebu's claim. Because, so claim lang talaga sa Cebu. Nakalagay dito claim, oh. City officials, however, disagree with Cebu's claim. Because the title is historically significant to Iloilo alone. And not for which city is the next country's second largest economic center. So, ibig sabihin, claim lang talaga ng Cebu pala na sila ang Queen City of the South. Gayon, kung bakit hindi siya ayusin ng ng Malacanang, ng palasyo, no? Para igawad talaga kung sino ba talaga ang dapat tawaging Queen City of the South. Di ba? So kung ang basihan ay kung basihan is yung second primate, because city officials, however, disagree with Cebu's claim because the title is historically significant to Iloilo alone and not for which city is the next country's second largest economic center. Economic. Oh, yun, no? Yun. City of Love. So, move on na tayo sa pagiging Queen City of the South. So, proceed tayo sa City of Love. City of Love, syudad sang paghigugma. Also the Asia's City of Love. See, hindi na siya Philippines, no? Kundi Asia's City of Love. So, kung ang Cebu City is one of the tourist destination of the Southeast Asia, so, ito naman si Iloilo is Asia's City of Love. So, kasama na dun yung yung Middle East, East Asia, Northeast Asia or North Asia, diba? And Middle East or Southeast Asia. Diba? So, malaki ang kanyang kanyang nickname din. Asa na yon? Asia City of Love, referring to the city's citizens' Ilonggo accents, which are very soothing to the ears, as well as their well-known presumption of being the most loving, friendly, kind-hearted, and soft-spoken Filipinos. The city's great river and old architectural structure also lend the city's romantic ambience. Oh, okay. So, yun. Kaya pala sinasabi talaga na Iloilo City is the city of love. Tapos, yun. Kasi pag bago ka sa lugar, my heart beats in Iloilo City. Yun, no? Kung mapapaibig ka sa Palawan, mapapawaw ka sa Cebu, at secured, feel at home ka sa Davao, yung puso mo naman ay titibok-tibok, no? Kapag ikaw ay nasa Iloilo City. Ano ba? Lind, the city's romantic ambience. Okay, textiles capital of the Philippines. Capital Textile de Filipinas, referring to the development of the large-scale weaving industry that started in Iloilo and its surge in trade and the economy in the Visayas in the late 18th century. Sinamay, pinya, and Jose are some examples of the products produced by the looms of Iloilo and were exported to Manila and other foreign places. Heart of the Philippines, referring to the city's human heart-shaped territory. Oh, okay. Ayun, oh. Ito yung heart-shaped na tinutukoy. Heart-shaped nga, no? Pero hindi ba parang liver? Sorry naman, hindi naman ako hindi ko gino-joke, no. Kumbaga heart nga siya, heart shape, pero para din siyang liver. Dalawang liver na parang liver siya na isang face lang, no. Isang mukha, 'di ba? Ang liver is dalawa. Left and right. So ito siya parang kung dalawa siya, para siyang liver, pero heart siya, heart shape. O yan, oh. Paano ba siya maging heart? Yan, oh. Heart shape. Nice one. Ang galing, no, parang coincide, no. May heartbeat in Iloilo City. And heart size din siya in the heart of the city. Heart city in the Philippines. Kasi sa kanyang size, sa kanyang mapping, no, sa kanyang structure or sa drawing, structure gano, no, sa kanyang form. Ayun, no, so marami siyang mga nicknames. Heart of the Philippines, referring to the city's human heart shaped territory, as well as its geographical location at the center of the Philippine archipelago. The main flagpole of the Central Philippine University or CPU in Haro District is considered the center of the Philippines by
longitude and latitude. Royal City of the South. Royal City ulit, no? In reference to the cities being a royal Spanish city in south of the capital Manila during the Spanish colonial era in the Philippines. So, yun. City of Mansions. Okay, in reference to the cities being home to many well-preserved heritage houses built by the hacienderos and the sugar barons way back in the pre-war era. Diba? Tapos, sunod naman ay Museum City of the Philippines or simply the Museum City, referring to the city's abundance of historical sites and various types of museums. Athens of the Philippines. And, ayun, ulit no, panibago. So, ibig sabihin pala, speaking of Museum City of the Philippines, so, mas old talaga siguro si ano, no? Iloilo City kaysa kay Cebu. Ba't ganun? Anyway, balikan, kasi tayo kay Athens of the Philippines. Athens is yun, di ba yung, ano, yung God of Wisdom ng Greek mythology. Athens of the Philippines, particularly referring to the Molo district, which produced many of the best political leaders and philosophers in the Philippines. So, sino nga ba yun? Sila Miriam Defensor, Franklin Drilon, at sino pa ba? Kung meron pa kayo mabanggit at ma-recommend no, sa ating comment section. Let me know in the comment box. Okay, next is where the past is always present. A recent nickname and tourism slogan coined by the Department of Tourism in 2015 in reference to the city's numerous countries, old houses and buildings that have coexisted with the city's present modern architecture. Next, City of Mini First. Wow, galing nga. Ito. Ano to, interesting. City of Mini First. City of Mini First, meaning sila yung nauna. Okay, from the information compiled by the late Norberto Bailin of the Visayan Tribune in the 1970s in reference to the city's many first in the country and being a pioneer in many fields. For example, in 2019, it is the first city in Asia where 3 properties were sold in exchange of cryptocurrencies. Oh, interesting. Alam ko, sure ako na hindi lahat ngayon ang nanonood sa inyo dyan ay alam yung cryptocurrencies, no? Pero ngayon, meron ko i-share sa inyo. Ang cryptocurrencies, yan po yung number 1, Bitcoin, Binance, ano ba? Mga Dogecoin, mga Shiba Inu, mga Solana coins, mga coins. Yun yung, ang cryptocurrency is yun po yung tinatawag na digital currencies, no? Digital currencies means hindi siya mahahawakan. Literal, hindi siya mahahawakan physical. Volatile din siya, no? Hindi siya fiat. Pag sinabi, pero ito, alam niyo na to ang fiat currency. Yan na po yung mga bills natin, no? Philippine money, US dollars, mga ganun. Yung mga fiat currencies, yun yung nahahawakan natin mga bills na pwedeng masunog. Tapos yun, pwedeng mawala ng value over time. Ibig ko sabihin parang fiat currency, bumababa, tumataas din. Pero hindi siya ganun hindi siya ganun ka volatile, no? Pero yun, nagde-depreciate at nag-a-appreciate ang kanyang value. Depende sa economy. Tapos, ano ba? Yun, no? So, first ever. So, 2019. So, ito, assignment ko to. Alamin ko to kung ano nga bang currencies ang kanilang, anong tatlong properties ang naibenta nila na ang ginamit ay currencies. Digital currency or cryptocurrency. Baka Bitcoin, panigurado. Bitcoin is, bagsak ang Bitcoin ngayon, no? Ako pala, meron akong hawak na, meron ako mga hold na mga coins, marami. Milyonaryo ako. Sa hindi nakakaalam, I'm a millionaire. Pero sa crypto nga lang. Ibig ko sabihin, at least may hawak akong milyones, pero hindi siya piso, hindi siya dollar. Okay, so, City of Mini First. Okay, next is Festival Capital of the Philippines. Wait lang, okay, asan yan? Cryptocurrencies. Mini First, hindi naman sinabi, no, ang mga example. Okay, Festival Capital of the Philippines in reference to the city's various popular and innovative festivals, including the Dinagyang in the Parao Regatta festivals that are flocked and celebrated in the city by the thousands to millions of tourists. Grabe na to, Million talaga, no? Hindi talaga basta-basta. Talagang tinudo na, no? Thousands to millions of tourists. Each district in the city also has its own festivals or fiestas, also known as district fiestas, celebrated annually within the district's territory.
The most popular one is the Feast of Our Lady of Candles in Haro District. Kaya pala talaga ito si Haro, kapag kapunta ka ng Iloilo, tatanungin mo yung mga tao na saan nga ba pwede pumunta na lugar, ano nga ba ang dapat bisitahin. Kaagad nilang re-recommend ay ang Haro Church or Haro Cathedral. Kaya pala, no? Kasi siya pala ang pinaka most popular. Okay. Bike capital of the Philippines, in reference to the cities having the Philippines' longest protected bike lane as well as being the most bike-friendly city in the country. Ayun, no? Dati, akala ko si Marikina ang pinaka most city, no, na most valued ang mga bikers, mga cyclists. So, hindi pala si Marikina City kasi nung sa Davao, nakita ko ganun din pala, mas valued ang mga cyclists sa Davao City. Kasi mas malawak, no, mas mataas ang mga bike lanes, mas protected. Kaya masasabi ko, hindi pala si Marikina, it's Davao City. Tapos ngayon, napunta naman ako sa Mandawi. Sabi ko rin, isa rin pala din ang Mandawi. Sabay tuturing ko rin na may mga pagpapahalaga sa mga cyclists, no, kasi mayroon din silang bike lane. Hanggang sa ngayon, kagabi, kagahapon, pumunta ako dito. Hindi ko pa ito nabasa sa Wikipedia. Kasi ko talaga, meron talaga silang bike lane. Tignan mo, you know, mga bike lane, walk lane. Diba? Tapos doon sa kabila, talagang may barricade na nakalagay. So, yun na nga. Ito, bike capital of the Philippines in reference to the cities having the Philippines. Hindi dahil sa pinakamaraming mga cyclists or mga bikers, kundi in reference to the cities having the Philippines' longest protected bike lane as well as being the most bike-friendly city in the country. Congratulations! So, napaka-blessed ng mga taga Iloilo, no? Dahil nagkakaroon sila ng napakagandang, napaka-innovative, napaka-effective, no? Napaka-efficient and very yun, magaling na leader, no, sa lugar. Kasi lahat na yata ng aspeto sa isang lugar ay andito na sa Iloilo City. Kaya naman pala, no doubt, no wonder, no doubt, no wonder, no question or hindi na siya dapat i-debate, no? Hindi na dapat i-question pa kung bakit tinawag ang Iloilo City as one of the most livable city or one of the most livable city. Ano ba talaga? Davao City o Iloilo City? Whatever. So, dalawa na lang. Para sa akin, dalawa ang most livable city, Davao City and Iloilo City. Pero para sa akin kasi, ang preference ko naman para sa isang livable city is dapat yung mga pagkain, mga prutas, gulay, no? Mura, available lahat. Mula sa isda, mula sa aquatic resources, sa industrial resources, mga crops, mga gano'n, no? Mga fruits and vegetables and everything, no? So, dapat kompleto yan. So, ang Davao City has it. Have it all. Ganon. Tapos, food haven of the Philippines. A new tagline declared by the City Council and supported by the Department of Tourism in 2021, recognizing the city as gastronomic hotspots with its dozens of popular local cuisines and dishes, including the Lapas Batchoy and Pancit Molo. Okay. So, that's all for today's video. Thank you for watching. And, ano na tayo? Maglalakad-lakad natin sa, Iloilo Esplanade. Ipapakita ko sa inyo yung ganda ng lugar ng Esplanade nila. Yung lagi natin nakikita sa mga vlogs and mga videos, no, sa Facebook or sa YouTube pa man, no, na napahaganda talaga, no, na mapapasana all ka na lang. So, ngayon na nga ako, ito nakahanap ako ng pagkakataon na makapunta ng Iloilo. Kaya, take it for granted. Hindi naman, take it, no? While you have it. Ganun ba yun? Basta ano na natin, iti-take advantage natin yung yung pagkakataon na andito na tayo, no? Opportunity na to, kaya gagalain na natin, pupuntahan na natin. At sana nagustuhan niyo yung ginawa kong patrivia siya na available na naman talaga sa Google Chrome. Di ba? Wikipedia is live tayo dito. Yan ang natin, yun yung ating pinaka inaasahan, no? Wikipedia. Kaya dapat merong internet palagi para lagi tayong makakabasa. Lagi tayong makakahanap ng sagot sa ating mga katanungan. So that's all for today's video. Light of Glory, the most recommended taxi sa Iloilo City. Bye-bye and ingat. O nga pala, according to nung nakatabi ko sa aeroplano from Manila to Iloilo, sabi nga niya, kasi siyempre pag sinabing most livable city most livable city, dapat dapat yung crime din rates dapat mababa. So sabi niya, mababa pa rin ang crime rates ngayon kumpara sa ibang mga syudad. Although kumpara dati nung panahon ni Digong, hindi naman niya sinabing diretso yun, no? Pero sabi niya talaga dati, ngayon medyo tumaas na ng konti ang crime rate sa Iloilo City.
Palibasa, paano daw kasi bumalik na daw yung mga addict, no? Balik sa dating gawi. So, yun.